So, good day class. So, ngayon ay i-continue natin hanggang Unit 2, 3 at saka Unit 4. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na gagawa na lang ako ng recorded lecture para dun sa Unit 3 at Unit 4 para masabi ko yung mga important concepts na hindi na-discuss sa face-to-face. So, let's dive into the Unit 3. So, ang Unit 3 nyo is about sa water. So, alam naman natin kung gaano ka-importante ang water, lalo na sa mga living entity katulad ng tao at saka ng mga iba pang organism. So, what makes water suitable for living system? Yun yung tinatakal ng Unit 3. So, sa prokaryotic at saka eukaryotic cell, meron tayong 70 to 90% na tubig. Then, kasi nga, ang mga cells, it would be able to facilitate the chemical reaction or biochemical reaction kapag ay mayroon siyang 65% na tubig. Ano? So, imagine nyo na lang yung isang substance or dalawang substance, paglahukin nyo ng walang tubig, katulad ng, for example, yung acid like powder na na ascorbic acid. Tapos lalawakan mo siya ng base. 'Di ba pag acid at base magre-react, 'di ba? Pero if ever na wala siyang water, paglawakan niyo, walang mangyayari. Pero if ever nalagyan natin ng tubig, magre-react sila. So that's how important is water in the system of a living entity. Dahil kinakatalyze or nagpo-proceed yung mga chemical reactions natin pagka may enough water. Yung mga biochemical reaction. So what makes a water unique? So let's zoom into the chemical structure of the water. So ngayon nakikita natin yung water, 'di ba? H2O. So if we go back to the structure ng water, so ganito ang kanyang ang structure. Yung hydrogen, 'di ba? Pagdating sa periodic table, since group 1 siya, meron siyang 1 valence electron. Tapos, ang oxygen, since siya ay group 6, meron siyang 6 valence electron. Do 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now, if we're going to create a bond with this, 'di ba, napag-aralan niyo about sa Lewis dot structure. So, let us align the electrons ng maayos para ma-create natin yung bond. So, yan. So, ganito kasi ang mga electron. Nagre-repel kasi yung mga electron, kaya it will move yung mga electron yung farther away from each other kapag sila ay magpapandas with the other element. So, nagre-repel sila. So, ano yung pinakamalayong distance? Yan. Then, ito kasi, yung mga covalent bond, di ba sabi ko sa inyo, pag covalent bond, nagsishare ng electrons in order to satisfy the octet. So, itong anong ito will bond this electron, yung oxygen. Isi-share niya yung isa niyang electron dito sa electron ni hydrogen. That's why, para maging 8 siya. Tama? Para siya maging 8. So, ayusin natin. Para maging 8. Yan. Di ba pag binilang nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na siya around the So, okay na siya. Dito na rin, happy na rin itong hydrogen kasi 8 na. Now, bakit nag-bend yung structure ng water? Is it because yung repulsion nitong electrons, nire-repel niya to. That's why it has a dipole moment or bending. Now, ano napapansin natin sa electrons? Saan po mas nandun ang mga electrons? Kay oxygen. So, if na kay oxygen ang mga electrons, magde-develop po tayo ng partial charges that makes the water polar. So, if nandito yung mga negative, so ito po yung ating negative side. Ang tawag sa kanya, partial negative side. Then, if andito naman yung mas deficient sa electron na side. 'Di ba? Sino po yung mas maunti ang electrons? The hydrogen. So, nandun po kay hydrogen naman ang ating partial positive. Okay? So, ganyan po yung That's why it makes this distribution of electrons or unequal distribution of electrons makes the water polar. Okay? It makes the water polar. Tandaan nyo negative side kasi nandun yung mga electrons and positive side kasi nandun deficient yung electron. So, yung unequal distribution ng electron within a molecule makes the molecule polar. Ano?
Then itong shape na 'to, na bending shape, 'pag nakita niyo yung water molecule kahit sa internet, 'di ba 'pag naging is it because of the repulsion of this electron to this electron kaya siya nag-bend. Okay? Now, yung pagiging ganito ng water, yung ganyang itsura niya, that makes the properties of water. Ano po ba yung mga properties of water? First property of water is yung pagkakameron ng water ng tawag dito, ng pagiging ano niya, universal solvent. So bakit siya nakaka-dissolve ng madaming substance? Bakit siya yung able to dissolve different substances or mas madaming substance? Is it because of this concept na siya ay isang polar, meron siyang maki-create na intermolecular force to each other. Yung mga water molecule po, may maki-create sila na intermolecular force to each other. Okay? So, let's say for example, 'di ba sabi ko sa inyo, yung mga side ng water na positive charge or partial positive ay yung hydrogen. Bakit nga? Kasi dito to deficient yung electrons. So, tingnan natin yung original drawing nga. Yun, yung hydrogen na yan, positive. Tapos yung ay negative. Di ba ang rule natin sa nature, pag different charge, nag-a-attract. Okay? Sa palagay nyo, dito sa mga water molecule na madamay ito, kunyari sa isang basong tubig, ah, alin pong side ng water ang attracted? Itong itong nasa taas, yan, yan. 'Di ba yung oxygen, that is the negative side. So they develop what we call the tawag dito, intermolecular force of attraction with this hydrogen. Bakit? Bakit sila ang magkakameron ng attraction? Dahil ito positive, ito negative. 'Di ba? 'Di ba na ano natin na mention, ito ay negative, ito ay positive. Okay? So, yan lang bang water molecule na yan? Siyempre, madami sila. Magde-develop din ito. Yan. Ito pong attraction na ito ng hydrogen side at saka oxygen side ng water, yan po yung tinatawag natin hydrogen bonding. At yan po ay medyo malakas na intermolecular force of attraction. Positive, yan, sorry, positive tapos negative. So lahat ng side ng water na yan, meron siyang attraction. Itong oxygen na to, mag-a-attract ulit dito sa hydrogen ng isa. Yan. Ayusin na natin na. Basta itong oxygen negative, ito positive. That's why they have attraction. So, oxygen, magkakameron siya ng intermolecular force of attraction with this hydrogen. Itong hydrogen, magkakameron dito. Tapos, itong hydrogen dito sa oxygen na isa, no? Tapos, itong hydrogen siya. So, pag nagkameron siya ng attraction, it makes the water move towards each other. Ano? So, magdidikit-dikit yung mga water molecule na yan kasi nga meron silang intermolecular force of attraction which is the hydrogen bonding. So, that makes the water yung kanyang mga properties. So, since meron siyang hydrogen bond, or let me write H bond, yan po yung nagbibigay ng bakit nga siya nagkameron ng hydrogen bond as intermolecular force of attraction? Because of the polarity. May positive side at may negative side yung water. At yung mga positive side and negative side niya, when they are attracted to each other, they move towards each other, yung mga molecule. They stick together. Okay? So ito, dito. Yan. They will stick together kasi nag-attract yan. So, that's why water, meron siyang mataas na boiling point din kasi mahirap i-distract yung hydrogen bonding na yan. No? So now, bakit tinawag na universal solvent? But let's say for example, we have this dito, NaCl, nilagay natin yan sa tubig. So, madami naman silang NaCl. Now, ang NaCl po may sarili siyang bonding. Ang tawag ay ionic bond. 'Di ba? Ang positive diyan ay sodium, ang negative ay chlorine. Now, sa palagay niyo, pag nilagay itong may positive at negative side na molecule sa water, ano kaya mangyayari dito? Siyempre, pagka nasa water yan, mangyayari diyan, maghihiwalay sila kasi kayang i-overcome ng charge ng water yung attraction nitong dalawa pagdating siya sa tubig. Pag sa tubig, maghihiwalay. Tapos, lahat ng side ng water na positive, syempre, ay palilibutan nila yung
ating chlorine. Ano? So yan, they will move towards the negative chlorine. Yan. 'Di ba positive yung mga yung mga hydrogen, so they will move towards the chlorine. Yan. And yun namang mga negative side ng mga water, they will move towards the sodium. That's why the NaCl will dissolve in water because ang NaCl may mga electrostatic force of charge na pwedeng mag-attract sa mga tubig para sila'y paghiwalayin. Okay, so ganyan po yung mangyayari sa ano at madami sila, 'di ba mga ano, hindi lang po 'yan yung mga molecule na ng water. Pagdating sa solution, madami ang mga yan. So, let me copy. Madami sila. Ganyan ang mangyayari sa mga NaCl na nilagay sa tubig. So, yan. Ngayon ang water, mayroon na siyang electrolytes. So, that's why it dissolves in the water. So, yung mga positive side ng water, so hihigitin niya yung negative part ng NaCl, which is the chlorine. Ang chlorine po kasi ay is negative. Ang sodium ay positive. Yung mga negative side naman ng water, hihigitin naman yung positive side. Pag na-overcome nitong force of attraction ng water, kasi ang NaCl po, mas kaya niyang higitin yung water, di ba? Mahihigit niya yung water. Kasi nga yung hydrogen bond ay mas mahina kaysa dito sa mga charged particles na ito. So, hindi kaya ng water na mag-stick together pag may NaCl. Ang gagawin ng NaCl, kukunin ng NaCl yung mga water molecule. Yung mga side ng water na negative, maa-attract kay positive na Na. At yung mga side ng water na positive, maa-attract kay negative side na chlorine. So that's why yung dalawa, mabe-break yung bond nila at sila magiging electrolytes dun sa solution ng water. Kaya ang water, dadaluyan na siya ng kuryente kasi may positive at negative charge. Ang mga pure water naman kasi, hindi sila dapat kinadaluyan ng kuryente kasi wala namang negative and positive electrolytes. Ano? Meron lang partial charge ang water pero hindi siya enough para dumalo yung kuryente. Yun nga yung sinasabi ko yung partial positive and partial negative side na na-create because of the unequal distribution of electrons. Ano? So, the first property of water is yung pagiging universal solvent niya because of the polarity. Ano? So, ang mga polar na substances ay maa-attract or lalahok sa tubig. Pero ang mga non-polar, for example ng mga non-polar, yung mga oil, ano, they have no charges. That's why yung mga oil at yung mga fats, pag nilagay nyo sa tubig, hindi sila lalahok kasi nga wala silang charge na pwedeng humila dun sa mga water molecule. That's why yung oil at fats, pag nilagay nyo sa tubig, they are less dense at lagi silang nasa ibabaw ng water. Let's say for example, ito yung water. Makikita nyo yung mga fats or ano na yan ay nandito lang sa taas. Yan. So, hindi sila lalahok sa tubig. Ano? So, that's the concept of polarity ha. Pagka polar, yun lang ang matutunaw sa tubig. Pero, ang ang tubig ay ah, hindi lang po ito yung characteristic niya. Hindi lang po yung pagiging niya, polar substance na meron siyang hydrogen bonding na nakikreate. And next na characteristic po ng water that makes it unique and gamitin talaga sa mga living system is yung kanyang kabaligtaran kapag siya ay solid. Now, alam naman natin na pagka, for example, ang semento, for example, semento, pagbasa pa, let's say for example, ito yung semento. Pagbasa pa, ano siya, less dense, tama? Tama. Pero, sorry. Denser siya, mabigat. Baliktad yun. Oo nga. Mas mabigat or mas yung semento, mas solid or mas dense kapag siya ay matigas na. Ano? Yung mga bagay na solid, mas lulubog yan eh. Mas lulubog, mas kaysa sa mga liquid na mas less dense. Sa water baligtad. Ano? Kapag ang water naging solid,
naging solid, mas ano sila, less dense. For example, ito yung baso. Tapos, di ba pag nilagay natin yung yelo, di ba ang yelo solid? Pero bakit pag nilagay natin sa liquid water, ang mga yelo, ang tendency, nasa ibabaw. Yan, nakalutang. Floating sila. So, mas nagiging less dense pa pag naging solid. Mas nagiging less dense pa. Baliktad, ano? So, bakit? Kasi nga, pagka nag-freeze ang, ano, ang water, alam mo yung nangyayari? Di ba pagka liquid sila, mataas ang kanilang intermolecular force of attraction. Mataas. So, ibig sabihin, yung kanilang distance ng mga water molecules sa isa't isa ay mas malapit. Malakas yung attraction. Pero, ang surprising na nangyayari sa water pag nag-freeze ay nagiging ano sila, tawag dito, nag-e-expand or lumalayo sila sa isa't isa pag yelo na. So, let's say for example, punta tayo dito sa ano, sa kabilang side. Kuha tayo ng isang water molecule at ating padamihin. Ganito po yung concept niyan. Among water, 'di ba may hydrogen bond na tinatabi? Yung hydrogen bond, yung attraction ng positive at negative side ng water. Ngayon, among water, kapag ka liquid, ganito yung kanilang ano, distribution. Medyo malayo yung spaces nila sa isa't isa. Yan. Although may hydrogen bond din na sila. Ano? Yan. Yan. Medyo ano sila, stick together, dikit. Yan. Pero, ang surprising sa water, kapag sila ay nag-freeze, nag-e-expand. Nag-e-expand sila, naglalayo-layo. That's why it makes the water less dense kapag solid. Tandaan nyo, kapag solid ang water, nagiging less dense. Nagiging low density. Ano? That's why the ice will floats in the liquid water. Kapag naman liquid sila, mas ano sila, high density. Mas maano yung kanilang density. Yung tendency nila lumutang, ano, mas mababa yung chance nila lumutang. Di ba yung mas mga last dense ay mas lutang. So since mas maano siya, hindi compactly arranged yung mga ano, mas may spaces sila in between. Pag nilagay niyo sa liquid water, mas mabigat yung mga ano, compaction ng liquid water. That's why ang ang yellow nasa taas, tapos ang liquid water nasa baba. Ano? Ano nga ang nangyayari pag nagpi-freeze ang mga water molecule? Pag nag-freeze sila, mas naglalayo-layo sila ng spaces. Okay? Pag nag-freeze sila, maglalayo-layo. Yeah. Tapos, kapag sila hindi freeze, mas malapit sila sa isa't isa. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-freeze sila, mag-expand. Ano, yan, gano'n, mag-expand. So, that's why nagiging less dense. Kaya lumulutang yung solid water. Okay? Next, another characteristic ng water aside from pagiging universal solvent, nakapag-dissolve ng maraming ano, tapos nagiging less dense sila pag solid, is yung kanyang high specific heat. Ano? High specific heat. High specific. Ano naman po yung specific heat? Ang specific heat ay amount ng init na kailangang i-apply sa isang substance para mag-raise ang kanyang temperature. Yun po yung specific heat. Tinagalog ko na lang para mas ma-gets nyo. Ang specific heat ay amount ng init. Ito ang specific heat. Amount ng heat na kailangan i-absorb ng substance para mag-raise ang kanyang temperature. Yung 1 gram niya ay 1 degree Celsius. Para raise ang kanyang temperature ng 1 Celsius. Ngayon, ang water po ay na specific heat. Ibig sabihin, madami ang required na init na idadagdag sa water bago siya uminit. Bago siya mag-raise ng degree Celsius. Okay? So that's why ang water po, makalagay pa pinapakanan sa thermoregulation of thermoregulation. Kasi ang thermoregulation, paano nagre-regulate ng temperature yung body niyo? Ano? So, paano nare-regulate yung temperature? Because of water. Kasi ang water, meron po siyang high specific heat. Ibig sabihin, matagal siyang minute. Matagal siyang minute. At pag uminit naman siya, matagal siya lumamig. So, ganun yung water. So, that's why, kaya kapag mainit, that's why, kailangan nyo mas uminom ng mas madaming tubig.
Kasi nga, nire-regulate ng water yung init. So, kulang sa init. At kulang kayo sa ano, sa tubig, tapos mainit ang panahon. Di ba, yun yung mga delikado sa ano, sa heat stroke. Kasi, ang water nga, may regulating effect sa body temperature. Kaya kulang ito, tapos mainit. So, ano ba sa ang system para ma-regulate yung init niya? Kulang sa tubig. So, ang water, hindi agad umiinit, and hindi agad siya lumalamig pag umiinit. So, meron siyang high specific heat. Okay? So, let's kapansin ng water na ano ko sa inyo dito na ano ng biological system is yung surface tension. This is surface tension. What do you mean by surface tension? Ang surface tension po, imagine niyo po yung ano, isang tela. Pag hinig yung tela, yung mga hibla niya ay manifest yung ano, yung tensional force para hindi sila mapunit. Okay? Ganun po rin ang water. 'Di ba, since sabi ko nga sa inyo, may electrostatic attraction yung mga water molecules sa isa't isa. Yung kanyang, yung kanyang positive charge, positive side, hydrogen, ay magkakameron ng intermolecular force of attraction sa oxygen. Yan. Yan lahat ng intermolecular force of attraction. Okay? May intermolecular force of attraction. And then also this hydrogen to other water. Yan. Yan. Yan po kasing mga yan, yung mga hydrogen bonding. Ito yung mga hydrogen bond. Intermolecular force yung malakas molecular. Nangyayari kasi ang mga dipole interaction kapag mga polar because of their positive charge. Yan po yung nagkoko sa water para siya parang paprick. Ano yung parang paprick? Parang tela. May tela. Parang ano siya, may mga sinulot na kapit-kapit, bisig. Walang maghihiwa-hiwalay. So, ito po, ganito po yung ma-observe natin sa nature. Kung interesting ito. Ano po ba kayo ng, ano, ng droplet ng tubig? Ano pong shape niya? Parang ano, nagko-curve na ganon. So, ikaw tubig, ganyan po lagi makikita sa tubig. Kaya nilang stay na, ano, na hindi siya kakalat. Nakaganyan siya. Because may intermolecular force of attraction yung mga water molecule. Kaya sila bibitaw-bitaw. So, ito po yung survey tension. Pag nakita kayo ng mga droplet water na parang ulok sa papers, mga ano. So, ganito po siya. Then, may moment din na, for example, ito yung ano, lalagyan natin yung timba. So, kunyari, nakalimutan nyo yung nakakain yung dito. Pag puno-puno na yung tubig, di ba may parang ano, nagko-curve siya dito sa taas, pero hindi sumasanaw din sa gilid mag-overflow na yung tubig. So, may siyang surface tension. Kaya hindi nahuhulog sa gilid yung. Pero ito rin yung alcohol. Alcohol rin yung sa flat surface, kung ganito rin siya nakatulad ng sa water, parang droplet na ano pa curve. Ang alcohol, pag nilagay sa ano, lapat agad siya. Mas ang surface tension ng alcohol. Ang water, malakas ang surface tension, kaya parang nagiging droplet siya. Di ba pag nagpata kayo ano, ng mga ano, water, nagiging ganito ang shape niya, parang mga droplets. Because of yung water sa isa't isa because of the surface tension. Okay? So, to review the properties of water that makes it suitable for living organisms, katawan natin. Unang-una po, ang water po kasi ay isang effective solvent. Kaya siya tinawag ng universal solvent. Nakakapag-dissolve siya ng most of the substances. That's why there is yung mga kailangang i-dissolve ay na-dissolve nga, na may metabolize nga because pag may enough water yung katawan ng living organism, eh, sa kanya, ano, properties na yun as a solvent na ah, inaano din natin sa kanyang strong intermolecular force which is the hydrogen bond. Kaya po kasi din yan yung mga may charge na particles para ma-dissolve. Puwera lang sa oil and fats. Okay? So next, nakalap na si Pag kapag solid form ng water, baligtad, less dense po sila, mas lumuluta kaysa sa
liquid form. Is it because kapag kung nag-freeze ang water kasi, mas naglalayo-layo yung kanyang mga molecule, kaya less dense sila. Pero kapag hindi siya freeze or hindi siya frozen or hindi siya ano, yellow, ay dikit-dikit sila kasi mas stronger yung intermolecular force of attraction niya kapag liquid form. Ano, kaysa sa solid form. Okay? So, pagka liquid form, mas layo-layo yung mas dikit-dikit sila kasi mas stronger yung intermolecular force, mas may energy. Pero pagka mismo naging ano sila, naging yellow, ay mas naglalayo-layo. Yellow nag-expand na yun. Pag yellow, nag-expand, naglalayo-layo yung mga water molecule. That's why pag nilagay niyo sa liquid na tubig, lumulutang. Pero kapag hindi siya or hindi siya ano, ay mas magkakadikit sila kasi mas stronger yung intermolecular force of attraction kapag liquid form kaysa sa solid form. Next, the last, next pala is yung kanyang pagkakameron ng high specific heat because na stronger yung intermolecular force of attraction ng hydrogen bond. Pag nilagyan nyo siya ng init, hindi sila basta gagalaw. Kasi nga, mas, ano sila, kapit-bisig. Pag, di ba, ang mga, ano, temperature, inano yung mga molecules nagiging malikot. Ang water, hindi ba siya lidikot? Mataas yung required na init bago siya release ng kinetic molecular energy, which is ma-observe natin sa pag-raise ng degree Celsius sa kanilang temperature. So, it requires high heat bago pa ma-raise ng 1 degree Celsius yung kanyang temperature ng tubig. So, why magandang tubig sa thermoregulation ng katawan para ma-regulate natin yung ating body temperature. That's why pag mainit yung paligid, nagpapawis ka para mabalance pa rin yung temperature sa katawan mo, hindi ka uminit. Next, surface tension naman. Ito po yung dahil din sa kanyang hydrogen bonding. Mga water po para silang film or parang fabric na kapit-bisig, parang mga sinulid, may mga sinulid sa pagitan na hindi sila maghiwalay-walay. Example, ma-observe natin water parcel droplet, ganyan. Kasi they stick together because of this intermolecular force of attraction, yung hydrogen bond. Para silang mga film or fabric. Then, yung alcohol, hindi po magaganto na katulad sa water. Pagka ang alcohol ilagay sa surface, sa flat, kakalat po kasi nga hindi naman ganun kalakas yung kanyang hydrogen bond ng mga alcohol kumpara sa water. Okay? Then, ang water po, hindi rin sila nag-evaporate ng mabilis kumpara sa ano sa alcohol. Ang water po kasi malakas ang intermolecular force of attraction kaya mga molecules niya hindi nagbibitaw-bitaw para maging gas form. Ano? So, yun lang po for water. And I hope ay makatulong sa inyong konting discussion with water molecules para sa inyong preparation for preliminary examination. That's all for this video and